Ito ay kasirola. Makintab ang kasirola. Ang kasirola ay simpleng gamit sa bahay. Pero kung tutusin, isa ito sa pinaka-importanting gamit sa kusina. Lalo na kapag kayo ay magluluto na ginanga. Itong kasirola, sumisimbolo ito sa mga mahalagang bagay na dapat ninyong maalaala sa inyong pag-asama na panghabang buhay. Una, ang kasirola, ito ay laman ng tahanan. Dito, niluluto ang pagkain. Lalo na yung mga paborito ninyo na ulam. Ano? At simbolo ito ng pagbibigay ng buhay sa pagmamahalan. Sakripisyo, simbolo rin ito ng sakripisyo. Sa kasal, hindi pwedeng puro kilig lang. Kailangan ng tiyaga, kailangan ng oras, kailangan ng pagmamalasakit. Ganon sa kasal. Gaya ng pagluluto. Sa pagluluto, may mga araw na mabagal ang apoy sa pagluluto. May araw na minsan mainit naman agad. Pero ang mahalaga ay hindi ninyo iniiwan ang isa't isa hanggang hindi pa luto ang ulam o hindi pa ninyo natutupad ang inyong mga pangarap bilang mag-asawa. Ano yun? Ang itaguyod ang kapakanan ng asawa at itaguyod ang kapakanan ng anak. O mas malalim pa doon. Hanggang hindi ninyo natutupad ang pangako na yon ng buhay na magkasama, walang iwanan. Hindi nyo pwedeng iwanan ng isa't isa. Ikalawa, ang kasirola ay para sa dalawa, hindi para sa isa, hindi para sa solo. Hindi pwedeng isa lang ang nagluluto, habang yung isa naman ay nagsiselfone. Ang masayang pamilya ay parang masarap na nilutong pagkain. May timpla, may presentation, may teamwork. Sa pag-aasawa, kailangan ng pagtulungan ng mag-asawa. Kung si Mister ang tagaluto, si Mrs. naman ang tagakain o tagatigim. At kung si Mrs. naman ang namamalingke, di si Mister naman ang naguhugas ng plato dapat. Walang maliit o malaking gawain sa tahanan na inyong bubuuhin kapag may pag-ibig. Ikatlo, ang kasirola ay kapag pinabayaan mo ito sa kusina o di kaya nasa apoy, maaari itong masunog. Gaya ng kasal. Kapag hindi inaalagaan, maaaring masira din. Kaya, mahalaga ang kasal. Mahalaga ang komunikasyon at pagkalinga sa isa't isa. Kaya palaala sa inyo, bantayan ninyo ang kasirola ng inyong pagmamahalan. Huwag hayaang masunog. At kung minsan masyadong mainit, ay di ang gagawin ninyo, hinaan ang apoy. Ibig sabihin, matutong maging mahinahon sa lahat ng oras ng pag-asama at matutong umunawa sa inyong pag-asama ng panghabang buhay. Hindi kailangang mahal ng kasirola. Hindi mahalagang mamahalin ng kasirola. Basta meron. Ang mahalaga ay kung paano ninyo ito ginagamit at kung paano nagsisilbi sa pamilya. Ganyan din sa pagmamahalan. Hindi kinakailangang igrande. Hindi kinakailangang magarbo. Basta, totoo at tapat sa kamadiskarte yung mag-asawa. Kaya nga, ipagdadasal namin lahat na sana sa inyong tahanan ay laging mayroong mainit na pagkain, mainit na pagmamahalan, at mainit na pananalangin. Amen.